Lumabas lahat ng tao rito! Tara mga kasama! Dali! Anong kailangan nyo? Ganun kita lang! Baba! Sige, bilisan nyo! Bangon! Baba! Iwan mo siya! Sige! Bilisan nyo! Bilis! Sige! Sige! Titingin ka pa! Bangon! Patayo! Sige! Lakad! Bilisan mo! Sige! Bilis! Sige, dyan kayo! Bangon! Sige! Oh, dyan ka lang! Dyan kayo! Masyadong matitigas ang ulo ninyo. Hindi ba sinabi ko sa inyo na magsilayas kayo lang sa baryo ito? Ha? Pero hindi nyo sinunod. Ngayon, mamamatay kayo lahat! Sige! Basagin sa bala ang buo ng mga yan! Sige! Iputok mo pa! Ipakita mo sa lahat na kahit na balay pinapanginoon ako! Sige! Putok! Obra, hindi mo ako kaya. Dahil dito. Matias, Commander, tignan mo ang vest sa katawan niyan. oo nga. Naka-bulletproof vest, Commander. Mula ngayon ay matatahimik ng baryo Santolino. Sana nga, Tatay Idyong. Sana nga. Salamat po, Commander. Salamat, Commander. Tayo na. Alis na po kami. Ano nangyari? Pero nung dumating ng mga lalaki, nasukol kami. Napatay lahat ang mga kasamahan ko. Pati na si Commander Aguila. Ano ang silbi ng mga baril nyo? Bakit di ka lumabas? Armado rin po sila, Pulayog. Bigla ang kanilang pagdating. Sa palagay ko, yung mga rebelde. Mga rebelde? Tagapagtanggol ang Santo Niño? Ipakikita ko sa kanila na ako lang ang dapat nilang santuhin. Ako lang!
Janena? Choy Byong? Oy, Melinda! Janena? Oy, Byong, halika! Dito pamangkin mo! Naku, lalong gumanda. Aba, tinutuungan sinabi. Kalahin mo biglang dumating, oh. Melinda, talaga bang desidido kang dito magturo sa Santo Niño? Matagal ko rin naman hong pinag-isipan ito. Pero mas mabuti na sa Manila. O kaya sa Kapitolyo. Eh, anong kikitain mo rito sa Santo Niño? Eh, ang mga taga rito lampas ulo ang utang. At halos lahat ng mga magsasaka dito, wala nang makain. Hindi sa itinataboy kita, Melinda. Pero mahirap dito, eh. Yang eskwelahan dati pinagtuturuan mo, si Rana. Hanggang ngayon, hindi pa na ipapagawa. Mula nang umalis ka rito, Melinda, lalong lumala ang gulo. Dumarami ang namumundo at marami na ring nawawalan ng tiwala sa pamahalaan. Paano? Yung mga lupaing kinamkam ni Apo Layog, hindi nila mabigyan ng katarungan. Kaya nga po sa palagay ko, mas dito ako kailangan eh. Gusto ko pong makatulong sa mga taga Santo Niño. Para mabigyan man lang ng konting edukasyon ng mga batang ni hindi malaman kung saan mag-aaral. Ikaw ang inaalala namin, Melinda. Baka hindi ka makatagal dito. Huwag ho kayo mag-alala, Chang. Kaya ko hong sarili ko. Sige. Ingatan nyo, ha? Bilisan nyo, pagtulungan nyo, dali. Tulungan niyo ako dito. Sige, abot mo.Aka na isa. Itong isa, lalay. Sige. Dahan-dahan. Lalayan mo to. Pagtulungan nyo to. Sundalo! Let's go. Sir. Morning, sir.
Paupo ka, Major. Ito si job well done, Major. Nalansag natin ang operasyon ng mga smugglers na yan na matagal na nagpapasakit ng ating ulo. Binabati kita. Salamat, sir. Siya nga pala. Kaya kita pinatawag. Ay gusto kong malaman mo, sa susunod na linggo, malilipat ka na ng destino. Saan po, sir? Lumalala ang insurgency problem sa Timog. Masyadong lumalakas ang loob ng mga rebelde. Malalaking setback ang nangyayari sa atin. While everything is under control, lalong nadadagdagan ang ranggo ng mga rebelde. Lalo dito sa paligid ng Barrio Santo Niño. Mas matinding offensive ang kailangan natin, Major Macan. I want you to take this post. I know you are the best man for this position. It's an honor, sir. Thank you. Matagal ko na hong gustong makarating sa lugar na yan. Sa bandang kaliwa pa? Sa bandang kaliwa pa. Dito ho. Oo. Oh, mukhang patapos na ang restre. Oo. Ano, Melinda? Maganda na ba? Oo. Ay, pako niyong mabuti at baka malaglag. Oh. Putulin mo muna sa gawin yan. Ayan. Ibyong, tigilan niyo muna yan. Pumanik muna kayo para makapagmerienda. O, ibaba mo na lang dito at nang tuloy-tuloy ang trabaho. O sige. O, sige, kapitan natin. No? Oy, Ayan. ikaw, ibaba na natin. Dali. Gawin mo na sa gawin. Baba mo. Ayan. Kailan kaya natin maring umpisa ng klase, Melinda? Oras ho na matapos to, pwede na tayo magsimula eh. Mabuti. Ito na, merienda nyo. Okay na. Kumain muna kayo. Buti pa nga. Magandang hapon po, Tinente. Magandang hapon naman, Diego. Ano tong ginagawa niyo rito? Inaayos namin itong eskwelahan. Siya nga pala, si Melinda. Siya nagboluntaryong magtuturo dito. Alam naman niyo ang patakaran ni Commander. Kailangan makilala natin tiyak ang mga bago salta rito. Pamangking ko siya, Diego. Matuto naman kayo mga bata. Magpapaalam na ako, Tininti. Magbiryenda muna Salamat. kayo. Bigyan niyo pa nga ako ng isa. Melinda, magmerienda ka na. Sino ang mga yon? Mga rebelde yun, tauhan ni Commander Cobra. Hoy, tigilan ninyo yan. Mabuti pa magmerienda kayo at huwag yan ang pag-usapan ninyo. Maraming mata at tenga sa lugar na ito. Kaya ingatan yung kadadaldal ninyo. Sir! Aris. Sir! We're proud to have you in this region, Major McCann. I've heard of your exploits from General Romero. Thank you, sir. By the way, this is Captain Guevara, Hi. Sir? Lieutenant Bakunawan, Hello. and Lieutenant Caruncho. Siyang detachment commander ng Santo Niño. Makakasama mo sa operations. With your outstanding record, Major, natitiyak kong magkakatulungan tayo sa ating anti-insurgency campaign. Thank you. That will be all, gentlemen. Meron kami pag-uusapan ni Major McCann. Sit down. Yes, sir. Mabigat ang magiging assignment mo dito, Major McCann. You are to head the
Anti-Dissident Task Force Unit. I know you can handle it. Salamat ho, sir. Here's the complete dossier on Commander Cobra. He's the top MPA leader in this area. I want you to get him dead or alive. Ma, kailangan ko na umalis. Hindi na ako pwede magtagal dito. Buhat nung itiklara martial law, pinaghahanap na rin ako. May sakit ang pape. Tayong dalawa lang inaasahan niya, aalis ka pa. Kuya, marami nang nahuli sa mga kasamahan ko. Ayoko mangyari sa akin ng ganun. Lalaban ako hanggang kaya ko. Pero saan ka pupunta? Mamumundo ka. Anong mangyayari sa'yo? Maliit ka pa eh. Pinagbili ng mama na mahalin daw kita bilang bunsong kapatid. Tinupad ko naman. Kaya nga tayong dalawa naging matalik na magkaibigan. Naging magbarkada tayo. Eh bakit tayo magkakahiwalay pa ng landas ngayon? Kuya, iginagalang kita. Bukod kay Papa, ikaw lang ang taong pinakamalapit sa akin. Kaya lang, sundalo ka. Aktivista ako. Alam kong darating ang ganito sandali. At hindi na tayo makakaiwas. Pa. Pa, sorry ho. Ayoko na kasing bigyan pa kayo ng mas malaking problema eh. Sana ho maunawaan niyo ako. Palakas ka pa. Kuya. Iho. Pagkakahiwalay kayo. Balang araw. Maaari kayong magkalabang magkapatid. Kayo na lang dalawang natitira sa akin. At ayokong mawala ang sino man sa inyo. Ronald. Mag-iingat ka. Ikaw rin, Kuya. Sana wag tayo magkatagpo hanggat nasa magkabilang panig tayo. Sige. So, mali pala impormasyon ko na napatay ang aking kapatid sa encounter, sir. Obviously, mali. I want you to get him. Hulihin mo siya. O kaya pasukuin. I know him too well, sir. Hindi po siya susuko sa atin. Well, gawin mo ang lahat para madurog ang kanyang pangkat. Sisiguruhin ko po sa inyo, sir. Kapag dumating tayo sa puntong yan, isa sa aming magkapatid ang mamamatay. O kaming dalawa. Well, that's tough. Sa trabaho natin, walang kapatid, walang magulang. Ang sino mang mag-alsa laban sa pamahalaan ay kaaway. Yes, sir. If you'll allow me, sir, bigyan niyo po ako ng konting panahon para pag-aralan ko ang dapat kong gawin. May deep penetration agent tayo nakapasok sa kuta ni Commander Cobra. And he's due to report to me within 48 hours. Whatever info he has, natitya kong makakatulong sa iyo ng malaki. Ito! Saka... Huwag kayo! Bawa ka! Angas! Ay, hindi binubuhay dito!
Diego, paano ito? Paano dyan sa ilog yan? Kaya ng isda. Please! Kailangan lang namin ng mga dala nyo. Sige, takbo na! Tayo na! Naimbestigahan ko, sir, na maraming palang illegal na armas dito, lalo na ho dun sa asyenda ni Apoleo. May sarili palang private army yun, sir, eh. May mga lisensya ho ba mga armas nun? Meron. For security purposes. Dahil madalas daw lumusob ang mga MPA sa lugar niya. Sit down. Thank you, sir. Eh, mabuti kung ganun nga ho, sir. Kaya lang nalaman ko na ginagamit lang nilang MPA para magkaroon sila ng dahilan na malisensya ng kanilang mga armas. Dumadayin na ho yung mga nasasakupan nila, sir, eh. Sobra daw ang ginagawang pang-aabuso ng mga tao ni Apoleo. Ano ngayon ang binabalak mong gawin? Well, I want to investigate further, sir. Mas magaling ho niyan, eh, kumpiskahin ko lahat ng kanilang armas kahit pansamantala. Do whatever you think is best, Major. Yes, sir. Major Macan. Meron akong search warrant. Gusto ko makausap si Apoleo. Sandali lang, sir. Wala akong private army, Major Macan. Mga tauhan ko lang sa asyenda ang naririto. Iba ho yung report na tinanggap namin, Apoleo. May mga reklamo laban sa inyo. Pakanalang yan ang mga kalabang ko. Hindi ho. Ordinaryong tao ang nagrereklamo. Natitiyak kong binayaran lang ang mga yon. Mahal ako ng mga taga Santo Niño, Major. Kapag meron binibinyagan, ako ang ninong. Kapag may nagkakasakit, ako ang nagpapagamot. At kung may namamatay, ako ang tumutulong para mailibing sila ng maayos. Ang order ho sa akin ay kumpiskahin lahat ang mga illegal na armas nyo. Wala akong illegal na armas, Major. Ang lahat ng baril na hinahawakan ko ay lisensyado. Kailangan pa rin ho namin mag-imbestiga, Apoleo. Major, marami na akong tauhan na napapatay. Kailangan ipagtanggol namin sarili laban sa kanila. Papel ho ng militar ay pagtanggol ang mamamayan. Kaya niyo ba kami ipagtanggol sa lahat ng oras? Ginagawa namin ang lahat para sila isupuin. Hindi nyo kami dapat higpitan, Major. Hindi kami inyong kalaban. Ganun pa man, kung kailangan nyo mga baril namin, isusurrender ko. Para sa ikatatahimik ng Santo Niño, Major. Ayan lahat ang armas namin. Commander, Berto, dumating. Alberto,
Mahalagang dala ko impormasyon. Halika sa loob. Diego. Anong impormasyon? May delivery ng mga baril sa Timog. Isasakay sa tren. Kailangan makuha natin yan, Commander. Kulang na kulang tayo sa armas. Tumitindi ang militarisasyon sa Santo Niño. Panay na panay ang operasyon ng mga militar. Commander, makakakilos lang tayo ng gusto kung madadagdagan ang ating armas. Hindi madaling gawin na sinasabi mo, Diego. Delikado. Tiyak na maraming militar na kasama doon. May nakaharang sa bilis! Huwag kayo ito! Sige, tuloy! Mama, ane, pili na kayo. Putok pakwan. Pili na kayo.
love. Ramil, kamusta ka na? Miss na kita, Ramil. Yani, Napakalayo naman pala ng destino mo, Ramil. Sumakit ang likod ko sa haba ng biyahe. Bakit sinabi mo maraming rebelde dito sa Santo Niño? Eh, mukha namang di magulo ah. bayan kasi ito, kaya parang tahimik. Pero pagdating sa baryo, ibang usapan yun. Sa hirap kasi ng buhay ng tao ng love eh. Ay nako, akala ko mag-i-enjoy ako sa bakasyong ito. Hindi pala. Puro hirap pala ang makikita ko rito eh. Geraldine, huwag tayo magtagal ha. Ba't mo sinama pa ito? Ililigaw ko yan mamaya. Next. Oh, ikaw na. Uminom lang ho kayo sa oras ng gamot para gumaling kayo ng mabilis. ikaw na kasunod. Salamat po. Hindi lamang yan ang gagawin namin sa mga taga-Santo Niño. Yun ang mga kasama niyo walang hanap buhay, tutulungan natin, Kaibyo. Isang pakiusap lang. Kinakailangan magkatulungan tayo para malaman ng mga rebelde na yan na wala silang suportang nagbubuhat sa inyo. Wala silang karapatang humingi ng buwis sa mga tao. Huwag kayong matakot, huwag kayong magbigay. At sabihin mo rin sa mga kasamahan mo, huwag nilang kukupkupin ang mga taong yan. Yun lang. Major, naiipit ang mga taga rito. Kapag tumulong sila sa mga rebelde, siguradong kaiinitan sila ng mga militar. At kapag hindi naman sila tumulong sa mga taong yon, maaaring perwisyoin naman nila ang mga taga rito. Naintindihan ko yan. Poproteksyonan namin kayo. Kung meron kayong problema, andito lang ako. Pangako yan, tininte. Huwag kayong mangako, Major. Yung mga militar na nangako sa aming susugpuin ng mga rebelde. Dalawa lang ang nangyari. Yung hindi nakatupad, inalis sa pwesto. Yun namang nakatupad, nakabaon na sa lupa. Sabi nga na matatanda, una-una lang daw yan eh. Marami ang mga bagong programa ang militar ngayon sa baryo. Namimigay sila ng gamot at nangako pang tutulungan ang mga taga-baryo na magkaroon ng hanap buhay. Bago ang detachment commander ngayon, si Major Macan. Macan? Ramil Macan. Kung sa bagay, sawan-sawa na kami sa mga pangako ng militar. Pero sabi naman ni Major, tutulungan niya kami tungkol sa mga problema namin sa lupa. Ano sa palagay mo, Commander? Ano ang gagawin namin? Commander. Maghintay-hintay pa tayo, Tatay Ibyong. Di kung gayon itutuloy na ako. Pahatid ko na kayo. Oh, kayo riyan. Ihatid niyo si Tatay Ibyong hanggang sa pagpasok ng Barrio Santo Niño. Oo, Commander. Oo, Commander. Mag-ingat lang kayo, ha? Salamat, Commander. Sige, ho. Anong iniisip mo? Ramil, magtatagal ka pa ba rito? Depende sa sitwasyon. Ano ang plano mo? Kailan tayo magpapakasal? I don't know. Kung sakaling kasal na tayo, ganito pa rin ba takbo ng buhay natin? Maaari. Maaari. Ano ba ang alam mo?
Ang pumatay lang ng kaaway? O mamatay ka? Geraldine, sana naman maunawaan mo ako. Paano kita mauunawaan? Tulad ngayon, nasa bahay lang tayo. Dala mo pa rin ang baril mo. Dahil kasi sa sitwasyon. Anong malay natin? Baka sa sulok dyan may isang baril na nakatutok sa akin. Kung magaganon man, sana ako na lang ang tamaan. Huwag ka lang madamay. Bakit ba di ko makuha magalit sa'yo? Oh, mga bata. Ihahatid nyo na ngayon si ma'am. Mag-ingat kayo. Yes, sir. Love, I'm sorry. I'm really needed here. Sapagat kung hindi, di sana ako ng personal na nagatid sa'yo sa Manila. You understand, of course. Kahit wala na ako, mag-iingat ka. I'll miss you. Okay, go. Dena, kunin lahat ang mapapakinabangan. Tayo na. Hindi pa kumpirmado kung alin sa dalawang pangkat ng mga rebelde ang umambo sa kanila. Suspetsya ko. Reaksyon nito sa mga bagong palakad sa Santo Niño. Major, kamay na bakal ang kailangan natin. Masyadong lumalakas ang loob ng mga rebelde. Hindi natin to dapat palagpasin. Kailangan natin gumanti. Cobra, bakit ka lagi nagbabasa ng libro? Kailangan ikay eh. Matanda man o bata, hindi dapat tumigil sa pagbabasa ng libro. Tito, marami ka matuto. Nga pala, marunong ka naman bumasa. Medyo. Dapat mag-aral ka mabuti, ha? Hindi ba kailangan nag-aaral sa eskwelahan? Oo, pero hindi ba tinuturuan naman kayo dito? Cobra, maganda ba ang bayan? Ba't mo na itanong? Kasi gustong-gusto ko na makapunta ron eh. Cobra, bakit hindi tayo dun tumira? Huwag kang mag-alala, Ikay. Balang araw, titira din tayo ron. Kapag hindi na ganitong kagulo ang panahon. Totoo? Oo. Si Commander Magdalena, dumarating! May dala kaming pagkain. Nasaan si Cobra? Nandun sa kubo. Puntahan mo na lang.
Kumusta, Ikay? Mabuti po naman. Anong magandang hangin na nagdala sa'yo dito, Magdalena? May mga dala akong pagkain. Ikay, kain ka muna. Opo. May dala ako para sa'yo, Cobra. Ako si Berto. Kayo ba? Naroon sila sa kumpor. Kanina pa nga ako kayo nihintay. Ando na. Salamat, ha. Scorpio 1. This is Scorpio 2. Come in. Scorpio 2, go ahead. Sir. Nandito ako sa harap ng Rainbow Hotel. At may isang lalaking pilay na nag-check-in. Kayo na lang kilos. Padala agad kayo ng follow-up, sir. Personal kita sinadya dito, Berto, para malaman kung ano talaga nangyayari sa Barrio Santo Niño. Ang lahat ay ginagawa ng militar para hulihin ang loob ng mga taga-baryo sa panig nila. Pero sa palagay ko, sa atin pa rin sila. Bakit mo nasabi yan? Nadala na sila sa mga pangakong hindi naman natutupad noong wala pa si Major Macan. Hindi na sila maniniwalang muli. Magmanman ka mabuti, Berto. Gusto kong malaman kung gaano kalakas ang puwersa nila. Sige na, mauna ka na. Di ba taga Santo Niño ka? Anong ginagawa mo rito? Balik sa staff! Paligyan nyo!
Tatay Byong. Tatay Byong. Tatay Byong. Oh, Commander. May tama ako. Ano nangyari? Halika. Maraming dugo kasi natagtag. Isuot mo muna ito, Commander. Salamat ho. Dito ka na muna magpalipas ng gabi. Huwag na lang ho, Tatay Byong. Ihintayin ko lang kung tumilaw kang manok at aalis na rin ako. Abay, kailangan kumain ka muna. Nena, maganda ka ng pagkain. Mabuti pa. Masakit ba? Salamat. Huwag. Hindi ba mapanganib ang ginagawa ninyo? Takbo ka ng takbo. Tago ka ng tago. Hindi ba kayo napapagod? Hindi. Ang nakakapagod ay maghintay. Maghintay ng ano? Resulta ng aming ipinaglalaban. Paano kung mabigo kayo? Hindi ba kayo nangihinayang sa dugong tutulo sa katawan ninyo? At ilan pang buhay ang kailangang ibuwis para matigil ang laban? Maubos man kami lahat kapag hindi na bago ang sitwasyon. May mga batang magsisilaki at susunod sa aming mga yapak. Hahawak sila ng baril upang ipagpatuloy ang aming ipinaglalaban. Dapat dito pa lang tapos ka na, Cobra. Pero marami pa akong kailangang malaman sa'yo. Masakit ba? Dali niyan! Ano, Cobra? Magsasalita ka na ba? Nasaan ang mga tauhan mo? At saan kayo nagkukuta? Saan? Eh? San tanong na lang? Nasaan ang mga kasama mo? Pagod na ako! Pag hindi ka pa nagsalita ngayon, tutuluyan na kita! Sergio! Maswerte ka pa rin. Sir. Wala kang karapatang gawin ito sa isang bihag. I'm just doing my duty, sir. Ang kaaway ay dapat ituring na isang kaaway. Hindi tayo dapat magpakita ng kahinaan. Hindi kahinaan na maging makatao. Talagang to. Ano masakit sa'yo?
Ang sabi ko nung araw, sa oras na magkita tayo, yayakapin kita na mahigpit. Pero hindi ko naman nakalain magkita tayo sa ganitong pagkakataon. Alam mo, kuya, kung hindi ka lamang naka-uniforme, baka niyakap din kita. Ronald, I'll give you a chance, ha? Kung makikipagtulungan ka sa amin, bibigyan kita ng proteksyon. Kahit kailan, hindi ako nabuhay ng para sa sarili ko lang. Why don't you listen to me? Ha? Ano ba ang gusto mong gawin sa buhay mo? Ang makulong? Ang sirain ang kinabukasan ng buhay mo? Para saan? Para sa prinsipyo pinaglalaban mo? Kahit kailan naman, di mo ako maintindihan, Kuya Ramil. Dahil sundalo ka. Nasa panig ka ng gobyerno, ng may salapit politiko at dayuhan. Samantalang ako, nasa panig ako ng tinatawag niyong rebelde. At ang mga ipinaglalaban namin ay ang maliliit. Ang mga mahihina at naaaping hindi kayang ipagtanggol ang kanila sarili. Hindi ka pa rin nagbabago, Ronald. Wala nung araw ganyan ang katwiran mo. Galit ka sa mga mayayamang mapangapi sa pagmamalabis ng mga taong nanunungkulan sa gobyerno. Tama ka. Pero huwag mong lalahatin sapagkat hindi lahat ng nasa gobyerno ay masasama. Meron din namang mabubuti. Eto, mag-isip ka. Ang karamihan sa mga magnanakaw, masasamang tao, mga kriminal, ay nanggaling dyan sa maliliit na taong pinagtatanggol. Totoo. Pero naitanong niyo ba sa sarili niyo kung bakit sila naging kriminal? Inalam niyo ba ang ugat ng kanilang pagiging masama? Baliwala na ba sa'yo ang pagiging magkapatid natin? Huwag mo akong daanin sa sentimiento, Kuya Ramil. Hindi mo ako makukuha sa ganyang taktika. Magkapatid lamang tayo sa dugo. Pero sa paniniwala, magkaaway tayo. Bueno, kung yun ang paniniwala mo, wala akong magagawa. Sige, magpahinga ka na at bukas ay hatid dito sa headquarters. Guard! Take this! Tapos ko ngayon, Major! Diego! Iniligtas mo ako sa kamay ni Caruncho, Major Macan. Ngayon, nagbayad na ako. Patas na tayo. Tayo na!
Miss Caruncho. My condolences. Major, this has gone too far. Kung sino man ang may kagawa nito, wipe them out. Yes, sir. Tayo ba ay maaring maniwala sa mga pagbabagong naisipatupad ng pamahalaan? Samantalang sila na rin ang sumisira sa kanilang mga salita. Ilang taon na tayo nagtitiis. Nagdurusa. Umaasa. Upang pagkatapos ay mabigo lamang sa isang magandang kinabukasan. Hindi ba ngayon na ang panahon upang tayo ay magising sa isang mabait na katotohanan? Kailangan ngayon na natin ipaglaban ang ating karapatan bilang mamamayan. Ngayon na ang panahon. Huwag na nating ipagpaliban pa. Ngayon na ang takdang panahon upang gisingin ang ating natutulog at nasisikil na diwa. Doon! Dali na mga yan. Come on, move! Huwag sasaktan ng mga yan, ha? Yes, sir. Bumili ka ng suka. Ha? O sige, madali ka nang makakain na tayo. O ayun ang flashlight. Kunin mo.
Chang, pwedeng pakipalitan nga ako ng tubig na mainit? Ano ba ang dapat naming gawin, Tininte? Gusto kong mabigyan ng katarungan ang nangyari sa aking anak. Si Commander Cobra lamang ang maaaring tumulong sa atin. Ang pagsasamantala sa mahihina, lalo pa sa isang babae, ay isang kasalanang hindi ko maaaring palagpasin. Ang tao ito ay nagkasala sa babaeng yan. At upang hindi siya pamarisan, hinahatulan ko ang taong ito ng kamatayan! Huwag po, Commander. Maawa po kayo sa akin. Tama na! Tama na! Patay na to, Commander. Sige, ilibing na yan. Commander, hindi ba meron tayong hukuman? Bakit ikaw? Bakit kayo? Yan ba hostisyang itinuturo mo sa mga tao? Ang batas ay ginawa para sa tao. Sa hukuman, tao rin na naglalapat ng parusa sa nagkakasala. Pero inalisan mo na rin siya ng karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang inalis ko sa kanya yung pagkakataong baliktarin ang pangyayari. At sa hukuman sinasabi mo, maaari siyang gumamit ng lakas, impluensya at salapi para maligtasan ng parusa. Pipetisyon-petisyon pa kayo. Hindi pala listahan lang ng inyong mga utang ang mahaba, kundi pati sungay nyo. Nagsasanga-sanga na rin. Konting konsiderasyon lamang po hiningi namin sa inyo, Apo Layog. Anong malay nyo sa konsiderasyon? Palalamunin ba tayo ng sinasabi nyo konsiderasyon? Yun nga ho ang problema eh. Kami ang naghihirap, kayo ang nagpapasasa. Mga patay gutom, umalis na kayo. Hindi ko maibibigay ang mga hinihiling nyo. Ano ba hinintay nyo? Gusto nyo ba patayin kayo lahat? Malis na kayo! Lakad na! Sige na! Nanganganib ang buhay ng mga kamag-anakan ni Pilo dahil sa nangyari sa kanila. Nagbabalak silang gumanti. Pero ano magagawa nila? Puro armado ang mga tauhan ni Apo Layog. Akala ko ba kinumpis ka na ng militar? Ang mga armas nila? Ang isinurenda nila ay yung mga luma at halos hindi na pakikinabangan. Marami mga bagong balin na nakatago si Apo Layog. Sabihin nyo kay Tata Pilo na nakikiramay ako. At ipinangangako ko na magkakaroon ng katarungan na nangyari. Pilo, try mo.
mo na ngayon. Bakit? Anong kasalanan ko sa inyo? Sa amin, wala layo. Ang kinakatawan namin ngayon ay ang mga magsasakang inagawan mo ng lupa. Mga taong sinaktan mo at ang mga taong pinapatay mo dahil hindi sila makabayad ng mga utang nila sa'yo. Wag! Wag! Wag niyo ako patayin. Susoli ko lang mga lupa nila. Pati salapi ko, ibibigay ko sa inyo. Hindi ka na may liligtas ng salapi mo. Gamitin mo yan para tanggihan ka ng demonyo sa impyerno! Ay, mga armas, baba rito. Dali. Sige. Senyor. Mga karamba, baka hindi pwede. Pwede, abante. O sige, sige. Konti pa. Abante. O, dahan-dahan. Sige, diretso lang. Diretso lang, ha? Tandaan, ha? Yan, sige, sige. Tandaan. Dali. Atras na konti. Wag. Ay, nako. Dali. Yan. Sige. Tandaan. Yan. Tandaan. Yan. Tandaan. Sige lang. Diretso lang, ha? Diretso. Wag. Yan. Sige. Okay. Ano, makakaya pa ba? Kabig sa kaliwa. Medyo na yan. Sige, kabig sa Tandaan kaliwa. lang, ha? Sige, diretso. Tandaan. Yan. Tama yan. Okay. Huwag niyong itamay ang mga sibilyan! Huwag niyong itamay! Digo! Huwag! Hindi dapat dinamay ang mga sibilyan! Sino mang kasama ng militar? Ay kalaban! Pati mga kabataan! I'm terribly disappointed, Major. Maraming nalalaga sa ating mga sundalo. They look like sitting ducks. I'm doing my best, sir.
While your best is not good enough. Hindi ubra ang patakaran mo. Your kid club policy will never work with MPAs. For your information, Major McCann, a good MPA is a dead MPA. I'm giving you 72 hours to get Commander Cobra, or else I'll have you relieved. Yes, sir. Get the hell out of here. Sige, bilisan nyo! Makita kayo! Paano kami magkakasip? Puno na! Huwag kayo magalala, babalikan namin kayo! Sige, sige na! Sige! Sige! Ay, dito kayo! Ano ba naman ito, Diyos ko? Parang panahon na naman ang hapon ito. Eh, paano naman yung mga gamit namin doon? Wala ko tayo magagawa. Wala akong pwedeng maiwang gumagala rito sa Santo Niño. Sige, sige. Sige, ano naman doon kami? Dito, dito. Mabilis! Dali, sige. Pinatay mo ako. Ay, tayo, gusto ka na. Dito tayo, dito. Sige, bilisan nyo. Mabilis lang, agad. Pasensya na kayo, Tininte. Kailangan gawin natin to para magsibaba ng bundok ng mga rebelding yun. Konti bilis lang. Sige, bilis ng konti. Major, hindi ko pa rin humaintindihan kung bakit kailangang ilikas pa ang mga taga Santo Niño. Well, kung wala na silang mahihinga ng tulong, katulad ng pagkain at ibang pangangailangan, hindi mapipilitan silang bumaba ng bundok na kanilang pinagtataguan. Eh, paano, Major? Kung sa ibang lugar sila magdaan? Kaibiyong, basta magtiwala kayo. Ito ay para sa kabutihan ninyong lahat. Sige. Tayo na. Paalam, Major. Okay. Mamamatay ang aming mga tanim kapag napabayaan, Major. Major, sa bukid lang kami umaasa namin ikabubuhay. Sino ngayon ang mag-aasikaso sa aming mga bukid? Paano naman ang mga bahay namin, Major? Ang mga hayop namin, pag nangamatay ba yun, babayaran mo kami? Kailangan ko namin gawin to. Katulad nga nabanggit ko sa inyo. Yung mga rebelding yan lumalakas dahil sa mga ordinaryong mamamayan ng Santo Niño. Dahil sa pagkupkop at pagbibigay pagkain sa kanila. Pero hanggang kailan tatagal ito, Major? Well, sa lalang madaling panahon. Pansamantala lang to. Hanggang kailan? Isang araw? Dalawa? Hanggang sumuko ang mga rebelding yan. Sumuko? Paano kung hindi sila sumuko? Saan kami kukuha ng makakain? At paano kung may magkasakit sa amin? Bakit kami ang pinahihirapan niyo, Major? Hindi ho namin kayo pinahihirapan. Pinapatay niyo kami. Major, hindi totoong dumarami ang mga rebelde dahil tinutulungan sila ng mga taga Santo Niño. Dumarami sila dahil lumalala ang paghihirap. Bakit hindi kayo magharap? Bakit hindi kayo mag-usap? Mahirap ang iniisip mong yan. Pero pwedeng subukan. Natitiyak ko, Major, kung magkakaharap kayo ni Commander Cobra, baka may mga bagay kayong mapagkasunduan. Marunong kumilala ng katwiran si Commander Cobra, Major. Kung papayag kayo, kokontakin namin sila.
Pinakiusapan ko si Tata Ibyong para samahan ako dito. Gusto kong makarating sa'yo kaagad ang kagustuhan ni Major Macan na magkausap kayo. Inaangaan ko katapangan mo. Ganyang katangian ang kailangan ng mga tao rito para hindi sila maapi. Kailangan matuto silang tumutol at lumaban. Meron pang paraan, Cobra. Kailangang masubukan muna natin ang lahat ng paraan para magkaroon ng maayos na solusyon sa mga problema. Armas at bala lang ang kinalamparaan ng mga militar. Kung ganon, mag-uubusan na lang ba kayo ng armas at bala? Sundalo laban sa rebelde? Pilipino laban sa kapwa Pilipino? Posible kayang may manalo? At kung magkaubusan man kayo ng armas at bala, meron pa kayang matirang buhay sa inyo? Hindi ko rin gusto ang mga nangyayari. Maaari lamang ako makapagpasya kung matitiyak ko na ang gagawin ko ay para sa ikabubuti ng lahat ng taong naririto. Kung talagang kapakanan nilang iniisip mo, ito na ang tamang pagkakataon, Cobra. Pag-iisipan ko mga sinabi mo, Melinda. Kapag nakapagpasya na ako, pararating ko sa iyo ang aking kasagutan. Diego, kape. Hindi ko gusto ang binabalak ni Cobra. Bakit? Nalalaso ng isip niya. Babaeng yun. Teresa, anong tinitingnan mo dyan? Sino babaeng kausap ni Cobra? Taga Barrio Santo Niño yan. Halika na't lilinisan na kita. Halika na. Machas! Sandali lang po, Tiniente. O, sige. Commander. Iparating nyo kay Commander Nakpil, Romulo at Rene na kailangan ko silang makausap. Lumakad na kayo, konting ingat lang. Opo, Commander. Sige na. Kailangan malaman ni Magdalena ito. Walang karapatan si Cobra para magdesisyon sa atin lahat. Kailanman hindi ako papayag na magkaroon tayo ng negosasyon sa militar. Sa palagay ko, nasulsulan siya ni Melinda. Sino Melinda? Isang bagong salta sa Barrio Santo Niño. Sa tingin ko, dapat kumilos ka. Napapansin ko na uhuhulog ang loob ni Cobra sa babaeng yon. Isusunod ko siya pagkatapos ng binabala ko. Kampay, Ano yun, Commander? mag-utos ka ng tao para bumaba ng bayan. Ipahanap mo ang Melindang yon at ipasabi mo sa kanya. Tinatanggap na ni Commander Cobra ang alok na pistok ng mga militar. Saan at anong oras? Sa mag-asawang ilog, 2:00 ng hapon, sa Karin. Ganun ba? Iparating ninyo kay Commander Cobra na napakalaking bagay ang gagawin niya para sa mga taga Santo Niño. Asahan mong makakarating. Alis na kami. Tena. Hindi ako sangayon sa mga balak mo, Cobra. Hindi tayo dapat magtiwala sa mga kaaway. Bakit hindi natin subukan? Alamin natin kung ano binabalak nila. Kung para sa ikabubuti ng lahat, ang magiging resulta ng usapang ito, sumasangayon ako sa balak mo, Commander. Nagpapalit ng balat ang ahas. Pero ang militar ay hindi. Ang kaaway ay kaaway. Isang patibong lamang ang inumang nila sa'yo. Kaya ako nga kayo pinulong dito eh. Para malaman ko kung anong opinyon ng bawat isa. Huwag mo sabihin pinanghihinaan ka na ng loob, Cobra. Bakit? Naduduwag ka na ba? Mag-ingat ka sa pananalita mo, Romulo. Sa lahat ng ayoko, yung tinatawag akong duwag. Hindi duwag si Cobra! Matapang siya! Ikaw ang duwag, hambog! Layo niyo yung batang yan! Wala makikialam!
Kaya! Traidor ka, Cobra. Kinasangkapan mo lang ako sa mga kataksilan mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Melinda. Sinungaling! Ikaw ang nagpadala ng mensahe. Sino pang maaaring gumawa nun? Maaaring magkaiba kami ng kampo at paniniwala. Pero kahit kailan, hindi ko magagawa yung ibinibintang mo. Kapatid ko si Major Macan. Marami na akong tinalikuran buhat nung mamundok ako. Pero kahit kailan, hindi ko kinalimutan na kapatid ko siya. Nasa ospital siya ngayon. Kung totoo ang sinasabi mo, may mga anay na sumisira sa pangkat mo. Hindi mo ba aalamin kung sino may pakana nito?
Hanggang dyan ka na lang. Yan ba ang gusto mong ipasalubong sa isang kapatid na gusto kang makita? Kuya Ramil? Kapatid. Ikaw si Commander Cobra. Isang kaaway na gustong pumatay sa akin. Nagpunta ka ba rito para tapusin ako? Hindi. Naparito ako para malaman ko anong kalagayan mo. Gusto ko makatsak na ligtas ka. Ibaba mo baril mo. Gusto ko magpaliwanag. Naniniwala ako sa'yo dahil isa kang makan. Ronald, tigilan na natin ang walang saysay na labanang ito. Sumuko na kayo. Susuko lamang kami kapag nakita na namin ang liwanag na hinihingi namin pagbabago. Matagal na sumila yung liwanag na hinihintay nyo. Ginagawa ng gobyerno ang lahat para matupad ang inyong karaingan. Lupa para sa magsasaka. Trabaho para sa mahihirap, batas na pantay-pantay. Ginagawa? Batas na pantay-pantay? Puro pangako ang mga yan. Ang nakikita ko'y patuloy na pang-aabuso, patuloy na pang-aapi, patuloy na pagyurak sa mahihina ng mga nasa kapangyarihan. Kapag nanatili kayo sa bundok at madilim na gubat, ang liwanag na hinihintay ninyo ay hindi nyo na makikita. Aabutan kayo ng dilim. Gabi na, Commander. Kahit bilang isang kapatid, nakikiusap ako. O kahit bilang isang kapwa Pilipino, samantalayin nyo ang pagkakataong binibigay ng gobyerno. Ilang ulit na kaming umasat na bigo. Ilang pangako na binigay niyo sa mga tao. May nangyari ba? Sawa na kami sa mga pangako. Ayaw na namin umasa sa iba para bumuti ang buhay na mahihirap. Nasa kamay ng tao ang kanilang kinabukasan. At hindi namin isusuko yun. Kahit na kanino. Cobra, nakikiusap ako. Pagbibigyan kita, Kuya Ramil. Kakausapin ko ang mga tauhan ko. Magkikita tayo sa paanan ng bundok ng Kaluwag. 2 araw mula ngayon. 3:00 ng hapon. Mag-ingat ka, Ronald. Pagaling ka rin, Kuya. Saan galing yan? Yan ang sutong ng biyak ko ng siputahin. Saan? Ako, 10 ng mga tauhan ko'y walang kinalaman sa pagkamatay ng nobya mo. Ngayon, kung tinatanggap mo pa rin ang salita na isang makan, Kuya Ramil, paniniwalaan mo ko.
How do you feel? Much better, sir. Sabi po ng mga doktor, pwede na raw po ako lumabas in about 2 or 3 days. Mm-hmm. I told you. Your soft approach will never work. Hindi ka dapat nagtiwala sa kanila. Look at you. Sarili mong kapatid. Had your brains almost blown off. Wala po siyang kinalaman sa nangyari, sir. How do you know? He was just here. God! Anong ginawa mo? Nasaan siya? Pinawalan mo? Alam mo ba kung ilang sundalo nang namatay ng dahil sa kanya? I can have you court-martialed for this. Sir, kung may tiwala po kayo sa akin, para maiwasan natin ang patayan, kaya kong pasukuin ang aking kapatid. I know I can persuade him and his followers to lay down their arms. I just need 48 hours, sir. And I promise you, I'll give you my best shot. Please, sir. Huli na para dyan. Walang mangyayari sa usapan. Naumpisahan natin ang laban. Kailangan tapusin natin. Manalo man tayo matalo. Walang masama sa peace talk. Hindi ito karuwagan. At hindi ito pagsuko. Tiyakin lamang natin na hindi natin isusuko ang ating armas at prinsipyo. Oras na pumasok tayo sa bitag nila. Para na rin tayong sumukot ng... Ang gusto kong malaman, ang pasya na nakararami, itaas ang kamay ng mga sumasang-ayon makipag-usap sa mga militar. Pataas ang kamay. Ikaw rin. Hindi ako sang-ayon sa inisip nyo. Kung yan ang gusto nyo, bahala kayo. Pero ako, kakalas ako sa pangkat na ito. Pag-isipan mo mabuti ang gagawin mo, Diego. Ikaw ang mag-isip, Commander. Ano bang ginagawa nila? Ano bang binabalak mo, Commander? Utak ang ginamit ko, Diego. Alam kong darating ang pagkakataon na ito. Kaya pinaghandaan ko sila. Mabuti pa matulog na tayo para makapaghanda sa pagbaba sa bundok bukas. Sana maging maayos ang pag-uusap ni Commander at ng mga militar. Cobra? Ligatid tayo. Cobra? Oo. Bababa na ba tayo ng bundok bukas? Oo. Bakit natutuwa ka ba? Oo, para makapag-aral na ako sa bayan. Ikay. Bababa tayo ng bundok para makipag-usap sa mga sundalo. Bakit pa? Kalaban natin sila.
di ba? Hindi lahat, Ikay. Meron din mga sundalo o militar na mabait. Ibig mo sabihin, kakampi na natin sila? Hindi ganoon. Makikipag-usap tayo sa kanila. Para malaman natin kung ano ang kanilang mga balak. Pagka magkasundo tayo, edi mag-iisip na tayo ng mga bagong plano. Ayan! Pagkaibigan na natin ang mga sundalo, pwede na ako mag-aral sa bayan. Ikay, huwag ka masyadong umasa. Unang hakbang pa lang ang gagawin natin eh. Hindi natin matiyak pa kung anong maaaring mangyari. Kaya ayoko masyado kang umasa. Dahil masakit na mabigo. Ayahin ko mga kaibigan ko, Cobra. Sasabihin ko sa kanila, sasama kami sa inyo. Sa bahay na kami mag-aaral. Titang! Titang! Pag nasunod ang plano ko, sila magpapatayan.
Hawakan mo si Ikay. Ikay! Ikay, dito ka lang. Hayop ka, Ronald. Di ka dapat nag-isang makan! Kuya Ramil, traitor ka. Traitor ka!
Radyo. Maze Dragon Squad. Maze Dragon Squad. Reinforcement. Reinforcement. 1 platoon over. Kinamaba. Talagang traitor ka, Ronald! Traitor! Ikaw ang nangulot sa amin! Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo! Hayop ka! Mamamatay ka, Ronald! Mamamatay ka! Pati mga batang walang kalaban-laban, dinamin nyo! Wala kayong awa! Ngayon, magkakaupusan tayo, mga na kayo! Commander! Commander! Hindi sila mga kalaban natin! Si Commander Magdalena! Mga tauhan niya, mga nakasunsundalo! Mga huwad sila, Commander!
Kuya Ramil. Ipangako mo. Hindi mo bubabayaan ang mga tauhan ko. Ipangako